Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. Job number 39712. So ang model nito mga kabay ay SDH 600. Ito po yung Stanley na drill na 1/2. Ayan, meron siyang drill tsaka merong hammer. Tapos meron din siyang reverse. Ayan, reverse forward tsaka variable speed. Ayan. So ang sira dito mga kabay, yung forward wala siya. Pero pag naka-reverse siya, gumagana. Ayan. Tapos sabi pa dito, switch, chuck, keyless. Ayan. So, yung chuck niya mga kabay, ayan, hindi siya na, tawag nito. Hindi daw mahihigpitan. Kaya po siya hindi mahigpitan, gawa nung screw. Yung sa reverse niya, ayan o, nakaangat. Hindi siya nakasagad. Bali, luluwagan mo lang yan. Ito. Yan. Ayan. Tapos, ihigpitan mo siya. Ayan. Gamit ka lang ng Phillips screw, number 2. Tapos, ihigpitan mo siya. Bali, yung higpit nito mga kabay, pabaliktad ito. Ang higpit niya ay paluwag. Ayan. Ayaw. Baka sira na. Ayun o, may higpit siya. Ayan o. Tapos, diin na natin maigi. Yan. So, kung kanina siya mga kabay, nakaangat, ayan, sagad na po siya. So, pwede nyo nang mapihit yung chuck. Kanina, hindi siya masara, gawa nung haharang yung kanyang screw. So, ayan mga kabay o. Pero, dahil ang laki na ng butas sa gitna, dapat saradong-sarado yan. Siguro kung mga 0.5 hindi niya na kayang ipitin, kaya siguro gusto na rin ng may-ari na papalitan yung chuck. Ayan. So papalitan na lang natin yan, pero in-adjust ko na yung lock ng screw, binaba ko na siya, nahigpitan na, so hindi na siya kakalang dyan. So ito sasaksak natin. So ano to, forward. Ayan mga kabay, wala siyang power pag naka-forward. Pag isilik natin sa reverse, ito, yan, diin natin. So, ang problema niya mga kabay, meron siyang forward, wala siyang reverse. Ayan. So, hindi po switch ang problema dyan. Ayan, nakalagay kasi dito, switch tsaka chuck. Yung chuck, tama, magpapalit tayo dahil malaki na yung butas sa gitna. Ayan, oh. Napudpud na po yung ngipin niya, kaya po papalitan yan. Ito, ang sira niyan, yung brush holder. Ito po. Ayan. So para malaman natin kung ano yung tsurang brush holder at kung anong dahilan, bubuksan natin mga kabay. So ayan na mga kabay, nabuksan ko na yung screw. So iangat na natin yung housing. Oop, meron pa naiwan. Hindi lahat naluwagan. Ayan. So ito po yung dahilan mga kabay. Ayan. So walang problema sa spindle, sa armature, okay. Gumagana naman siya. Dito tayo sa brush holder. So kailangan lang tanggalin nyo yung carbon. Ayan, para mahugot nyo yung armature. Pwede rin hindi. Tulad nung ginawa ko. Ayan. Ayan. So ito yung armature. Ayan. So, sumasaya din po ito mga kabay dahil ang kintab po ng armature. Ayan. Tingnan nyo. Ibig sabihin, sumasaya dyan dito sa kanyang field coil. Ayan po. Ayan. Dapat ganito lang ang hitsura. Ayan. Dapat hindi ganito. Dapat ganito ang hitsura ng field coil. Ibig sabihin yan mga kabay, kapag ganito ang hitsura ng field coil, hindi siya sumasayad. Kapag kumintab siya, ibig sabihin, sumasayad siya dito sa armature. So, ang dahilan yan mga kabay, pwedeng bearing. So, hindi ito mga kabay dahil buo yung bearing. Ang dahilan yan, katulad nung in-estimate ko nung nakaraan, ito, yan. So, ang ginagawa ko niyan mga kabay, sasapinan nyo lang ng piece paper. Ito yun. Yan. Yan po yung ginagamit ko. Ginugupit ko, tapos nilalagay ko rito sa kanyang field coil, ganyan. Siyempre, gupitin nyo na saktong-sakto lang dyan sa field coil. Yan. Yan po yung ginagawa ko kapag sumasayad. Pero ang pinaka-estimate talaga mga kabay ito. Yan.
Tanggalin natin yung brush holder. Ayan. So ayan, kung makikita nyo mga kabay, ito po yung problema. Yan. Kung sana maliwanag, pudpud na po yung contact. Tingnan nyo po yung kabila, wala po pong tama. Ayan. Oh. Meron naman tama, ayan, konti. Pero hindi pa siya napudpud. Hindi kagaya dito sa kabila. Ayan, pudpud na pudpud. Ayan. Ngayon, kung i-DIY natin yan, pwede naman yan mga kabay. Lilihain mo to, kakaskasin mo, tapos hihinangan mo siya uli para kumapal. Maging katulad nito sa kabila. Ayan. Pero hindi lang yan. Pati ito. Ayan, ito ang problema mo kasi putol na talaga yung pinaka-contact. Kahit magdagdag ka pa dyan, pwedeng matanggal lang. Ayan. So, kailangan mo na talagang palitan ng brush holder. Kapag ganito lang ang itsura, yan, okay pa yan mga kabay. Pero pag ganyan na putol na, wala na talaga siya. Kaya kahit anong silik mo dyan sa forward, wala na talaga siyang forward. Puro reverse na lang dahil dito na lang po gumagana. Yan, itong kabilang contact na to gumagana. Pero ito wala na. Yan. So ang papalitan natin dito mga kabay, ito lang po. Brush holder, isang set yan. Kasama yan yung partner niya na sa ilalim. At syempre yung kanyang chuck papalitan din natin dahil okay pa naman sana ito. Ayan, mapapansin nyo malambot. Tsaka umiipit pa siya ng bala. Ang problema lang pag yung maliit, hindi niya na kayang ipitin. Ayan, pag yung sobrang liit, mga 0.5, hindi na kaya. Ayan. Kung malaki na bala, okay pa. Ayan. Hanap tayo ng maliit na bala. Ayan. Ayan. Halimbawa, ganito kaliit yung bala nyo gagamitin. Yan. Hindi niya na kayang ipitin. Ayan, kung mapapansin nyo, itutusok ko na. Oh. Samantalang mahigpit na yan. Yan. Kahit anong higpit na, higpitan ko na siya. Oh. Yan, mahigpit na yan. Lalagay ko yung bala. Oh. Wala na, hindi niya na kayang hawakan. Gawa nung pudpud na yung ngipin, yung tatlong ngipin na yan, ayan, yung tatlo, pudpud na. Kaya po, hindi niya na kayang ipitin pag ganito kaliit na bala. Kaya, papalitan ko na siya. So, ulitin ko mga kabay, ang estimate natin dito sa SD8600 na Stanley, brush holder, tsaka chuck. So, yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwedeng makahingi sa inyo ni isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. Sa mga gustong magpa-repair mga kabay, dito lang po ako sa Santa Cruz, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin na lang yung Powerman Hardware at yung signboard na DeWalt. So yan lang mga kabay, bye-bye.